magtanong kayo kung anong polisiya ng pink, anong polisiya ng about social welfare. Palabas lang nila yun, diba? Palabas lang nila yun na sila, they do care for the Filipinos, they do care for this blah blah blah, pero hindi, sabi ni Gracia, hindi naman body nila sinasak ng mga kinahanggang magkagutay-gutay. Yan, ganun, sabi ko nga sa inyo, diba? So threat sa kanila ang Duterte policy, sinasabi ko sa inyo. Kasi yung Duterte policy kasi, kung titingnan mo, kung ihahalin tulad mo sa United States, yan yung parang counterpart ng Republican. Sila yung mga conservative. Tayo kasi ang ugali natin ng mga Pilipino, Asyano tayo, we are very conservative. Although, siyempre may mga kalokohan, ganun. Pero hindi tayo lumalayo dun sa kultura natin at hindi natin isinasaksak yung mga ugali ng mga tinatawag na progressive mind sa atin. Kasi, para sa atin, unethical yun eh. Di ba? Unethical yung mga ganun na ginagawa. So, hindi tayo ganun. So, kailanman hindi papasok sa atin yung values na yun at wag nating payagan. Di ba? Kapag merong isang nakita ka dyan, sige, sabihin mo kung, di ba, nakita ka na trans, ba? Pwede mo tawagin na, sir, ma'am, di ba? Hindi mo pwedeng sabi nga, di ba? Ito nga lang mo, sa sobrang lala ng kabuangan sa US na unti-unting nadadala dito sa Pilipinas, saan ka nakakita na yung presidenta mismo gumawa ng isang ng executive order na ang kinikilala lang nila ay men and women? Gaano kalala yun na kinakailangan mo na napunta, kumbaga, humanggang nasa sukdulan na kinakailangan mo nang gumawa ng executive order. Ibig sabihin, malala na yung problema na nila na yon. At nag-spill na yan doon sa mga country na malalapit sa US, katulad ng bansa natin. Diba? Hanggang dito yung effect niyan. Aagawin ng proseso, motorize sa government, huwag kayong maging part ng problema ng bansa. Yes! Hindi kami sumusuporta sa tao, sumusuporta sa government. Ganun. So, ang ko lang po sa inyo before we end this live, yung kung nakikita nyo po ako na nagla-live, ini-slice ko po to. So yung live ko kagabi naka-post na rin po, slice para masundan nyo yung series na ginagawa natin gabi-gabi. So ngayon po, ulitin po natin, every night may tatalakayin tayo na isang pambato ng PDP laban. Ngayon, ang tinalakay natin kanina, si the Senator Bongo. Ano yung nagawa niya, ano yung nagawa niyang batas, at ano pa yung itutulong niya. So straight po dapat ang iboto natin. Hindi po iboto natin ay isa-isa lang. Diba? Sapagkat diyan po sa Senate, team po yan. Siyam na nga lang sila, hindi na sila majority. Papaano nila isusulong yung mga pulisiya ng Duterte? Hindi po yung Duterte as a persona, yung pulisiyang ginawa ng dating Pangulo na tayo ay makikinabang kung kulang sila. Diba? Yung 19, yung siyam na nga yun, kinakailangan pa uli nila ng 4 pa para maisulong nila yung mga panukalang batas na gusto nila na in favor sa atin. So tandaan po ninyo, itong siyam lamang na ito ang nakikita ko na magsusulong doon sa kapakanan ng marami. Ang sabihin nyo naman, ba't si Philip Salvador? Kumbaga team nga po team. Katulad sa US, katulad sa ibang bansa, winner takes all. Kung sino yung presidente, pipili lang siya ng vice president niya. Pag nanalo yung presidente, automatic panalo din yung vice president. Ganun din po sana ang gawin natin doon sa PDP laban. Iboto natin ng isa, lahat. Huwag lang isa, lahat po iboto natin. Sapagkat magsusulong sila noong kapakanan ng mayorya. Isusulong nila yung peace and order na naranasan na natin noong 2016 hanggang 2022. Huwag na natin bitawan yun, ibalik po uli natin. Diba? Huwag nating hayaan na maghari po uli dito yung mga insertion katulad ng nangyari sa 2025 budget na halos lahat, kumbaga, may problema. Even Justice Carpio na alam naman natin critic ng Vice President, at kahit si Franklin Drilon na former senator na kritiko din ng mga Duterte. Anong sabi nila? This is the worst, diba? And this is the most corrupt
'di ba? Oh, hindi na 'yun mga in favor sa mga Duterte, ha. 'Di ba? Nakita nyo medyo nag-ano sila, nagpi-favor sila kay sa mga Marcos ngayon sa administration. But when they saw the 2025 budget, ang sabi nila, this is the most corrupt budget. 'Di ba? Marami na nagsasabi niya, ba't hindi kayo naniniwala? Kaya nga matatalo sila sa sa Supreme Court eh. So bago mangyari yon, sisirain muna nila at ibabalik nila sa iba yung sisisihin nila ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Diba? Ganon sila ganon sila mag-isip. Diba? Ganon sila mag-isip eh. Gagawa ng diversionary tactic, gagawa ng smoke screen. Diba? Sa tingin nyo, pag yung 60 billion ang sabi nga ng Associate Justice, ano nga sabi niya? You must ought to know that PhilHealth is bankrupt based on COA report. Oh. Tapos bakit mo i-transfer pa yung 60 billion from PhilHealth to National Treasury? What is the purpose? Diba? Diba? Ganun lang. Ganun lang ganun lang ang lagi nating ganun lang natin tingnan. Hindi ang nagsasalita ay sabi-sabi, diba? Hindi tayo nagsasalita niyan, mismong Associate Justice na nagsasabi niyan, diba? Associate Justice na nagsasabi niyan, hindi naman natin inimbento yan, diba? Ang dami nang gumawa ng content niyan ng mga financial advisor, ng mga tawag dito mga accountant, diba? Yung isang financial advisor ng Sun Life, pinakita niya yung FS or yung financial statement ng PhilHealth. Anong conclusion niya?